Hindi lahat ng hybrid boring in drive at mukhang gustong patunayan niya ng Subaru. Boxer engine plus hybrid. Smooth nga from second to third gear. Saka pag binibitaw mo yung gas, feel mo yung parang sa manual transmission din. May rev match din siya eh. Rev match po ba yun? Parang maano rin siya. Yun yung downshift niya. Bukod sa bagong engine, ano pa nga ba ang mga bago? Maganda ba tong Forester? Yan ang aalamin natin dito sa Drive Talk. Mas naging rugged at mas mukhang adventure ready ang bagong Subaru Forester. Unlike sa previous model na may konting luxury vibe sa harap, ito mas agresibo at mas outdoorsy ang dating. Sa harap, naka-LED headlamps with headlight washer at LED fog lamps, kaya premium pa rin ang dating kahit rugged ang forma. Sa likod, hindi nawala yung signature tough look niya. Dagdag pa yung maraming black trims na nagbibigay ng sporty character kasama ang LED taillight. Sa side profile, dito mo talaga makikita yung pagiging SUV niya. May chunky fender flares, e-boxer badge, black side mirror with side repeaters, symmetrical all-wheel drive badging, at low-profile roof rails na bagay pang road trip setup. Naka 19-inch alloy wheels wrapped in 235/50 R19 Bridgestone Turanza tires, kaya swak sa comfort at long drive. Medyo downside lang, wala siyang front parking sensor, pero sa likod meron kang 4 parking sensor plus 360 degree camera, kaya convenient pa rin sa parking at tight spaces. Very convenient gamitin ang Subaru Forester lalo na pagdating sa practicality. Yung power tailgate niya mabilis magbukas at hindi nakakainip gamitin. Sa likod, madami kang usable storage spaces. May button din para isang pindot lang, tutupi agad ang second row seats. Meron din 12-volt socket, tie-down hooks, trunk lights, trunk cover, extra storage, at naka-integrated pa ang Harman Kardon subwoofer. Sa ilalim naman nakalagay ang tools. At kung kulang pa ang space, fold flat ang second row kaya ready pang road trip, camping, o hauling setup. Under the hood, ito na ang bagong 2.5-liter DOHC 16-valve e-boxer hybrid engine. Yung combustion engine kaya mag-produce ng 164 horsepower at 209 Nm of torque, habang ang electric motor naman kayang magbigay ng 122 horsepower at 276 Nm of torque, paired with Lineartronic automatic transmission. Syempre, nandito pa rin ang legendary symmetrical all-wheel drive, kaya confident ka kahit umuulan, rough road o long drive. At kung safety naman ang usapan, loaded ito with the latest version ng EyeSight Driver Assist technology ng Subaru. Ito naman ang mga inclusion niya. At i-demo sa atin ni Sir Jeric Ramos ang ilan sa mga pinakaastig na safety feature ng Forester. Ito yung klase ng SUV na hindi lang pogi at rugged, matalino rin at ready sa kahit anong adventure. Discuss natin yung yung emergency driving stop system na tinatawag. Benefits po nun sa mga inatake sa daan, may mga sakit sa puso, so kusang tatabi yung sasakyan, tapos hihinto, tapos mag-unlock yung mga doors, tapos mag-hazard po. So, napakagandang yun, features yun, kasi may mga instances na nangyayari yan talaga sa totoong buhay. Minsan sa gitna na lang humihinto, so may tendency mabangga po yung yung minamaniho nilang sasakyan, magkakaroon pa ng karambola sa daan, lalo sa expressway. So paano papaganahin? Kailangan nating i-switch yung adaptive cruise control at saka yung lane centering control. Ngayon, habang nagdadrive,
Tapos pag naatake yung natake yung tao, nabitawan niya yung manobela. Tapos di na rin siya nakaapak sa gas or brake. Kusa na po yung tatabi yung sasakyan dahan-dahan. Pagpasok sa loob, ramdam agad na malaking step up na tong bagong Forester. Bagay na bagay ang rugged look sa labas, sa all black interior niya na may orange stitching. Simple pero premium ang dating. Malaking improvement to kumpara sa previous model at halos kapantay na ng ibang modern Subaru pagdating sa interior design. Nakakamiss lang yung sporty pedals ng dating Forester. Sa steering wheel, nandito na halos lahat ng controls na kailangan mo, pati sport at intelligent mode. May paddle shifter pa rin sa likod. Habang nasa gilid ng dash yung EV mode, power tailgate at brightness control ng gauge cluster. Combination type pa rin ng instrument cluster kagaya ng ibang Subaru models. Sa gitna naman, nandyan ang 11.6-inch portrait infotainment screen. Dito mo na halos makokontrol lahat mula aircon settings, vehicle info. Nandito rin ang X mode kung saan pwede mong piliin ang snow and dirt, normal, o deep snow and mud. Depende sa terrain. Sa lower area, practical pa rin ang setup. May auxiliary port, Type-C at Type-A ports, wireless charging pad, dalawang cup holder, 12-volt socket, extra storage at maluwag na center console. Sa passenger side naman, ang ganda ng color combination ng dashboard at sakto lang din ang glove box space. Mas solid pa ang experience dahil equipped ito ng Harman Kardon sound system. Sa taas naman, may LED map lights, sunglass holder, sun visor na may mirror and lights, at syempre sunroof para mas premium ang feel sa biyahe. Sa driver's side, may 10-way power adjustable seats with lumbar support at memory function. Manual tilt and telescopic din naman ang steering adjustment kaya madaling hanapin ang driving position. Pagdating naman sa space, hindi nakakabitin. Maganda ang legroom at headroom sa harap, pati sa likod. Sa gitna naman, medyo may kataasan ng tunnel, pero pwede pa naman upuan ng adult. Bawi naman sa comfort feature gaya ng rear aircon vent, armrest with cup holder, Type-C at Type-A charging port at LED cabin lights. Overall, hindi lang rugged sa labas, mas refined, mas techy at mas premium na rin ang pakiramdam sa loob. So, na-explain naman ni Sir yung mga features ng Subaru. So, testingin naman natin to. Kung ano nga ba yung pakiramdam ng Boxer pero hybrid. Ngayon lang ako makaka-experience nun. First time. Saka first time dito sa channel natin yung ganong sasakyan. Ngayon, naka-intelligent tayo. So, yung intelligent niya, napaka-smooth. Wala akong maramdamang kahit anong vibration. Talagang komportable. So, yung na-drive nating Forester dati, maganda na yung vision. Mas gusto ko dito kasi mas airy siya i-drive. Yun yung pakiramdam niya. Parang less yung mga blind spot. Kahit sabihin na nating malaking sasakyan to, pero hindi siya mahirap i-drive. Masarap siyang gamitin. Gustong-gusto ko yung steering niya, napakalambot. Ang advantage kasi netong Forester na hybrid, so dinagdagan nila yung eyesight, mas updated na compared dun sa mga previous model. So yung mga in-explain ni Sir kanina, wala pa yun sa mga naunang Subaru. Dito pa lang yun meron. So tamang-tama lang din naman yung torque sa Intelligent. Yung power niya, tama lang din. Hindi naman yung napapabaon. So bagay itong Intelligent kung gusto mo nung komportable yung ride. Siyempre mas matipid yun. So subukan natin yung sports mode. So dalawa lang yung mode nito. Intelligent saka yung sport. Yung tatlong mode, yun lang yun sa mga nasa turbo engine. So ngayon, naka sports mode. Sa sports mode,
So, mararamdaman mo siya naka-sports mode kasi may noise siya. Pero hindi naman yung noise na parang tatamarin ka i-drive. Parang feel mo lang na yung pagka-sports mode niya. Saka yung power niya, iba. Kasi sa Intelligent, meron siyang konting pigil. So, dito, nandun yung parang full potential ng engine niya. Saka yung torque niya, hindi rin nakakatakot kahit naka-sports mode. Yung baon niya, tama lang din eh. Hindi rin nakakatakot. Saka yung preno niya, responsive. Kahit ilagay mo siya ng sports mode, biglang may tatawid or bigla kang inabutan ng traffic light, kakahataw sa spirited driving, kaya ka pa rin niyang itigil nang hindi ka susubsob. Saka yung preno niya, wala naman siyang bite. Kahit dun sa Intelligent natin kanina, hindi rin mabite. Di naman din sila halos nagkakalayo sa preno. So, yung suspension niya, maganda rin. Nandun yung comfort level. So, kung gagamitin mo siya, yung sa kasabihan ng mga Pilipino, yung gagawing service, baka gustuin mo pang mag-side trip sa mga iba't ibang lugar kasi masarap siyang i-drive. Saka, ramdam ko rin yung pagkabibo ng engine niya. Lalo kapag naka-sports mode. Sa Intelligent, bibo naman, pero hindi siya kasing bibo nung sa sports. Kasi hindi naman yung Intelligent ginawa para sa mga ganong bagay. Ginawa siya para mas makatipid ka pa. Kahit sabihin na nating hybrid. So, doble-doble yung tipid natin nun. Testingin natin yung manual mode. Kahit pitikin lang natin para ma-experience natin. Kasi usually naman kung ganito bibilin mo, hindi mo naman totally laging gagamitin yung paddle shifter. Gagamitin mo lang siya pag nabibitin ka sa mga uphill or gusto mo mag-engine brake. Saka dito, hindi ka pwede hindi ka concentrate kasi tumutunog siya dahil dun sa face recognition, i-alarm ka ng sasakyan. Nakikita niya kung nakapokus ka sa daan or hindi. Napipikit yung mata mo, nagsi-cellphone ka, tumitingin ka lagi sa side or sa likod. Ay, yun, mga ganong feature. Maganda yon. Kaya hindi ka pwedeng mag-maps habang sa cellphone. Connect mo na lang dito sa infotainment. Yes, yeah. Mag-CarPlay ka na lang. Wireless naman yung CarPlay na to eh. Tsaka pag mayroong ganun driver, alam mo kung active yung driver mo or inaantok or wala sa focus. Kahit nga yung passenger mo sa likod, hindi pwedeng hindi naka-seatbelt. Ganun ka-safety tong Subaru. Tumutunog siya kasi mayroon siya indicator dito sa map light. Makikita mo doon. Nagbi-blink yun. Tapos pag umandar ka na, tumutunog na siya. Smooth nga from second to third gear. Saka pag binibitaw mo yung gas, feel mo yung parang sa manual transmission din. May rev match din siya eh. Rev match po ba yun? Parang maano rin siya. Yun yung downshift niya. Hindi ko alam kung rev match yung naririnig ko pero masaya siya i-drive pag ginamit ko siya sa paddle shifter. Pero switch na lang natin ng automatic. Kasi hindi naman design yung sasakyan para laruin mo yung mga ganung bagay. Pero mare-recommend ko siya kung gusto nyo pa rin siyang gawing sporty, mag-enjoy pa din. Iba talaga yung driving dynamics ng Forester kahit hybrid na at bagong engine na to. Dala pa rin niya yung classic Subaru feel na nagustuhan natin sa ibang Subaru na na-try natin before. Solid pa rin sa cornering, planted sa daan at ramdam mo talaga yung confidence. Texas symmetrical all-wheel drive. Pagdating naman sa power, hindi siya nalalayo sa dating Forester kaya hindi ka mabibigla kung galing ka sa previous model. Pero ang talagang impressive dito, yung bagong eyesight system na inexplain ni Sir Jerry, mas advanced at mas reassuring gamitin, lalo na sa long drive. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan, tinanggal na nila yung alloy pedals. Small detail lang siya pero bagay na bagay sana sa rugged at sporty feel ng Forester. Pero honestly, sobrang liit lang na bagay nun compared sa overall driving experience itong bagong Forester Hybrid. So ang tanong, magkano naman ba? Ang 2026 Subaru Forester E-Boxer Hybrid ay nagkakahalaga ng 2,498,000 Philippine Peso.
At available naman to sa 11 na kulay. Autumn Green Metallic, Brilliant Bronze Metallic, Cashmere Gold Opal, Crimson Red Pearl, Crystal Black Silica, Crystal White Pearl, Daybreak Blue Pearl, Ice Silver Metallic, Magnetite Gray Metallic, River Rock Pearl, at Sapphire Blue Pearl. At kung hanap mo ng Subaru cars, visit lang sa Subaru Manila Bay at hanapin si Sir Jeric Ramos for inquiries. Sabihin mo na lang na napanood mo dito sa Drive Talk by Aljay. At kung nagustuhan mo naman ang episode na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kits sa next episode ng Drive Talk.